Hello everyone! In today's video ay mamimitas tayo ng pwedeng maiulam na hindi karaniwan sa hapag ng karamihan. Ulam na hindi nakasanayan pero kapag iyong natikman, sa kanin ikay mapapalaban. Tuturuan ko rin kayo kung paano namin hinihimay ito. May isang batang nagtanong sa kanyang nanay, "Nanay, bakit po ang baon kong hotdog maliit lang? Yung sa classmate ko po jumbo at may cheese pa." Sumagot naman ang nanay, "Anak, huwag mo nang isipin yun. Ang importante, may hotdog ka." Normal daw sa tao ang maghanap at maghangad ng mga bagay na wala siya. Sa paghahangad niya, hindi na niya nakikita ang mga bagay na meron siya. At mas malala pa kung ang salitang kontento ay wala na sa bokabularyo niya. Lumaki ako na ang alam kong niluluto sa kalabasa ay bunga lang nito. Pero nang dalhin ako ng kapalaran sa kung saan at kung ano man ako ngayon, marami akong nasubukan. Marami akong natutunan. Natutunan ko ang pahalagahan ang anumang bagay na meron ako. Natutunan kong mag-adjust sa klase ng pamumuhay. Noong unang beses akong nakatikim ng ginisang talbos at bulaklak ng kalabasa, nagustuhan ko agad ang lasa. Sa mga natikman kong gulay, wala akong maikumpara na katulad sa lasa niya. Kaya nang nagtanim ako ng kalabasa, mas inabangan ko pa ang talbos at bulaklak kaysa bunga. Di basta-basta ang magluto ng talbos at bulaklak ng kalabasa. Sa paghihimay nito, kailangan mo ng pasensya. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mano-manong paghimay nito. Pero pwede ka rin gumamit ng kutsilyo. Ito ang male flower ng kalabasa. Ito ang ginugulay dahil di ito nagiging bunga. Tanggalin natin itong sepals or calyx. Gaya ng sepals, babalahibo rin ang part na ito kaya dapat itong kiskisin. Ang loob ng part na ito ay tinatawag na nectary, kung saan matatagpuan ang nectar o matamis na juice ng bulaklak. Yung sinisip-sip ng mga bubuyog at nagiging honey. Next na tatanggalin ay ang stamen, na binubuo ng filament kung saan nakakabit ang anther na nag-hold ng pollen grains. Powdery siya kaya di natin isasama sa pagluto. Ngayon ay na-expose na natin ang nectary. Crunchy ang part na yan kapag naluto na. Yung naiwan ay ang petals or corolla, nectary at ang stalk or peduncle. Ngayon naman ay tatanggalan natin ng balat ang stalk or peduncle. Fibrous ng part na ito. Ang isasama lang natin ay ang malutong na part. Kapag binali mo at hindi nagiwalay, tanggalin mo ang fiber na sumasabit dahil makunat na ito. Hayan, tapos na tayo sa bulaklak. Ang kasunod naman na hihimayin ay ang talbos. Tanggalin ang maliit na bulaklak dahil mabalahibo ito. Ngayon naman ay tutuklapin na natin ang balat ng talbos. Kapag natanggal na ang balat, tanggal na rin ang mga balahibo. Tinatanggal ko ang medyo malapad na dahon. Yung mga nasa dulo at maliliit na dahon lang ang isinasama ko.
Hindi ko isinasama ang medyo malapad na dahon. Maaligasgas kasi sa dila kapag kakainin ito. Ang talbos ng kalabasa ay sagana sa calcium, iron, magnesium, copper at vitamin A, B, C at K. Ang bulaklak naman ng kalabasa ay mayaman sa calcium, iron at vitamin C. Good source of fiber ito, kaya maganda ito sa ating digestive system. Kasama rin nalulutuin ang mga tendrils. Tuklapin din ang balat nito. Para sa akin, medyo malapad pa ito kaya di ko rin isasama. Sa una, mabagal ka pang magimay pero kapag nasanay ka na, sisiw na lang yan. Nag-i-enjoy akong magimay habang nanonood ng TV. Ang iba naman nag-i-enjoy magimay ng may karamay. Habang busy ang kamay, busy rin ang bibig sa paghimay. Paghimay ng buhay ng mga kapitbahay. I-check natin ang mga dulong dahon, baka may insekto. Medyo mahirap nang tuklapin ang balat sa dulong part, kaya kikiskisin na lang natin. Ngunit kahit anong sikap mong tanggalin ang mga balahibo, siguradong may matitira pa rin yan. Pero huwag kang mag-alala dahil kapag niluto na ito, di mo na masyadong mapapansin ang texture nito. Sa sarap ng lasa nito, agad kang makaka-move on sa ex mong nanloko sa'yo. Charot lang. Pasado na ito para sa akin. Ang bulaklak at talbos ng kalabasa ay tunay na masustansya. Marami itong taglay na minerals at bitamina. Pwede ito gataan at igisa. Pwede rin isahog sa omelette at itorta. Kung gusto mo naman humigop ng sabaw na malinamnam, magbulang lang ka. Kung medyo sosyal na luto, mag-stir fry ka. Haluan mo ng ground beef ha, para bonggang-bongga. After 50 years, natapos din tayong maghimay. Nga pala, muntik ko nang makalimutan. Mas masarap itong niluto kapag freshly picked from the garden or farm. Nag-enjoy ba kayo sa paghihimay? Kumbinsido na ba kayong subukang iluto ang pumpkin blooms and tops? Kung yes ang sagot nyo, abay tara na. Let's grow! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.